po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon chair. Grabe, ang violente naman ni Ate Erich, te! Masyado kayong violente, te! Na para kukwelyuhan mo or bibit-bitin mo palabas itong si SP Cayetano, te! Wala ka na sa show mo, te! Nakakaloka, yabang-yabangan, tapang-tapangan, sanggano-sangganuhan na naman ang putang inang tong si Erich Sylvester. Hoy, swindler! Papaalala ko lang sa'yo na swindler ka. Mga kababayan, just in case na nakalimutan nyo na, itong ating Senador Erwin Erich Sylvester Tulfo ay isang swindler. Naalala nyo, nagpanggap yan? Meron pa siyang ipinakitang dokumento sa Amerika na siya ipinanganak sa Hawaii. Kaya siya ay legitimate. Okay? Hindi na Blue Ribbon Committee Chairman, kundi siya ay legitimate na American citizen. Sabi niya! Ganyan ka-swindler yung hayop na yan. Akalain mo pumasok pa ng US Army yan. Nagkamal ng sandamakmak na dolyares. Pinakinabangan niya at ng pamilya niya yung mga dolyares. Galing yan sa pagsiswindler niya sa Amerika. Ganyan kahayop yan. Ganyan ka-hustler yan. Manlolokong poking inang yan. Nakakaloka Pokemon. Diba? Tapos yung mga salita, yung mga galawan mo na I will have you arrested. Ipapahuli kita. Try me. Di ba halatang halata yung mga sabuatan nyo, yung mga galawan nyo ng administrasyon? Kasi yan din ang mukhang bibig ng administrasyon papahuli, aarestuhin. Di ba? Ang lakas ng loob mo para sa isang baguhang senador. Di ba? First term mo pa lang ito, ha? First time ka na senador. Ang lakas ng loob mo na magsabi na ipapahuli, ipapaaresto, bibit-bitin, kukwelyuhan. Bakit ganyan kalakas sa loob mo? Kasi nga, alam mo na sa likod mong Malacanang. At saka putang ina mo, gigil na gigil ka dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Para sa isang bendalo maker na katulad mo, hindi ka pwedeng maging chairman ng isang Blue Ribbon Committee. Putang ina mo, gigil na gigil ka Nagagalit-galitan ka para makalusot ka sa pagnanakaw na ginawa mo. Ipapaalala ko lang sa inyo mga mahal kong kababayan, itong si Erich Sylvester Tulfo, okay, ay nagkaroon ng allocation na 703 billion, 'di ba, mula sa DPWH. Kaya gigil na gigil nagagalit-galitan ka, nagbabakasakali ka na malulusutan mo yung kasalanan mo sa bayan, hayop ka. And by the way, ano ba talagang pangalan mo? Ikaw ba talaga si Erwin Tulfo o si Erich Sylvester? Putangin mo, puro palulokong alam niyong gawin sa bayan. Tsaka pwede ba, yung tapang-tapangan mo, tigilan mo na. Yung mga pagsasangganuhan mo, wala ka na sa show mo. At tsaka may I just remind you again, naalala ko lang nung binugbog ni Raymart at tsaka ni Claudine, si Kuya Monyo, wala ka namang ginawa. Kahit nga kurot Hindi mo nakurot sa Raymart, putang ina mo, tigil mo yung katabang-tapangan mo. Yung kakapalan ng mukha mo, bawas-bawasan mong hayop ka. Putang ina to, gigil na gigil sa Blue Ribbon. Bakit? 'Di ba? Gusto mong ilusot ang sarili mo, pati yung kapatid mo, na isa ring manloloko. Si Rafael Tanco Tulfo, mga tarantado.